Okay, magandang hapon po sa ating lahat at bigyan natin ng reaction, comment itong bagong video ni Bongbong Marcos kung saan itong si Bongbong Marcos pinalagan ang pahayag ni Senator Amy Marcos na niisa-isa na ng administrasyon ang Senate majority. Kung mapapansin natin, itong mga majority senators ay may kanya-kanya na silang mga kaso isa-isa, di ba? Iniisa. Pakikinggan natin ang reaksyon ni Bongbong Marcos dito, okay? At isa pa rito, si Bongbong Marcos ay positibo raw na manunumbalik ang kaayusan sa Senado. Alam mo naman, Mr. President, kung tatanungin mo ang iyong sarili, bakit nagkaganito na ang Senado? Dahil yan sa liderato mo, di ba? Kasi itong mga minority, halik sa puwet mo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ano lang ito, maikli lang itong vlog natin. Pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share, okay? At saka sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. At bago natin simulan, gusto kong magpapasalamat dito sa mga bumati sa ating vlog. Lucy Relevo, good evening Don Mar from Thousand Oaks, California. Hello po sa iyo, Ma'am Lucy. Lani Sordilla, good day po Don Mar, watching from Hong Kong. Ayan, hello po sa mga taga Hong Kong nating kababayan. Rita Lo7 XZ, ayan, watching from Siquijor, Sir Idol. Ayan, yung mga kababayan natin dyan sa Siquijor. Ang ganda-ganda naman ng beach nyo dyan, no? Xiao Donmar, ako po'y nanonood dito sa Firenze, Italia. God bless. Ayan, hindi ko familiar dyan sa lugar na yan. Firenze? Firenze. I don't know how to pronounce it. But hello po sa iyo, Sir Jimson. Arlene Isip. Ayan, shoutout po Donmar from New Cabalan, Olongapo City. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Olongapo. Hello po, Ma'am Arlene. Josephine Andres. Lagi nanonood lagi dito. Good evening, Sir Donmar TV. Like Dan, God save the Philippines. Ayan. Thank you, Ma'am Josephine. Ayan, sa mga nagbumati sa atin. Thank you very much. I hope aabangan nyo pa rin lagi ang ating mga updates, okay? Heto po yung video ni Bongbong Marcos, okay? Ito, magre-react po tayo dito sa sinabi niya. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay... dapat malaman ng taong bayan ang katotohanan patungkol po sa sino ang nagnakaw ng flood control, BBM. Kasi yung ICI na ginawa mo, palpak. Okay? Yung Senate President mo na si Tito Soto, palpak rin. At yung Blue Ribbon Committee mo na si Lacson, palpak rin. Okay? Pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon. Baka sabihin ng iba, Don Mar, bakit mo naman pinagbibintangan si BBM ni Tito Soto at ni Lacson? Di syempre, kaalyado niya yan. Kapartido niya dyan sa panahon ng kampanya. Siya ang nag-endorse niyan, si Soto at si Lacson, puro palpak. Na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At totoo naman Bakit ang tanong ng taong bayan, Bongbong Marcos? Bakit majority senators lang ang merong mga kaso? Tapos hindi pa kinasuhan yung mga allocations dyan sa House of Representatives. Yan ang nakapagtataka. dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga, ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan.
Ito ang ating ngayong ginagawa. Ang galing mong magsalita, no? Sabihin mo nga yan sa sarili mo. Di ba? Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestigasyon. Patuloy ang investigasyon. Hanggang kailan ba matutumbok yung mastermind na yan? Yan ang tanong namin kasi yung ICI mo mag-iisang taon na yata o isang taon mahigit na. Hanggang ngayon ni minsan hindi napatawag sa Senado si yung pinsan mong tambaluslos. Nakakadismaya talaga. At pag-aaral at Baka isipin mo BBM, baka yan ang dahilan bakit mo bumaba yung rating mo, di ba? sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung Wala ka namang alam. Talagang wala kang alam. paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that Bobo talaga. Siyempre, ang tatargetin mo majority. Yes, minority sila before. Anong nangyari ngayon? Ngayon mo palang ang dami ng kaso, di ba? Matakin nyo ha, si Marcoleta may kaso na paparating na raw. Si Robin Padilla, kinasuhan na. Dahil raw sa tumutulong siya kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, hinahanap na ng CIDG ngayon, no? Dahil sa connected sa ICC. Si Chis Escudero, kakasuhan na raw din. Si Joel Villanueva, the same. Si Jingo Estrada, the same. At plano na naman nilang kakasuhan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ini-investigate nila na baka may kinalaman si Cayetano doon sa pagtakas raw ni Senator Bato. Imagine that one. Sino naman ang At balita ko pa nga ha, meron raw si Camille at si Mark Villar. Balita ko di umano. So, majority lahat ang pinagkakasuhan mo, BBM. Ha? Ewan ko lang kung inutusan mo ba yan. O baka, kaya BBM, bumaba ang rating mo. Kasi ganyan kay. Iniisip mo lagi yung away politika. Insecure ka kasi kay VP Sara. not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Wala. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Oo nga. Ano nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Yung 18 na ex-Marines na ang dami-daming dinadala na mga ebidensya. Pinatawag ba? Yan ang hirap sa inyo. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan po ang ang isang video Almost a na year ago. patungkol sa majority ngayon ang mga kinakasuhan ng administrasyon. Ito pa, atin ring panoorin yung video na yun, no? Na raw, umaasa pa siya na magkaayos pa ang Senado. I watched with horror
that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Sinasabi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi Oh. Lagi ko nang sinasabi sa iyo, BBM, hindi magkagulo yung Senado na yan kung hindi dahil sa dilidirato mo. Di ba? Tingnan nyo yung nangyari kay Mig Zubiri. Anong revelasyon na sinabi ni Mig Zubiri? Di ba? Hindi nyo nagustuhan yung si Mig Zubiri, hinayaan niya si Bato na mag-investigate doon kay Agent Morales. Oh. Bakit nangingialam ka doon ni Mig Zubiri? Oh, di ikaw. Yang si Soto at si Lacson, yan, isa yan sa nanggulo sa Senado. At wala akong ibang pagbibintangan dyan, kundi ikaw. Kasi hawak mong mga liig ng dalawang senador na yan. Oh, pati mga tulfo, hawak mo na rin. E di syempre, ikaw ang may dahilan yan. Bakit nagkagulo niyan? hindi na kagaya nung panahon natin. Yes, eh. Dahil Lagi talaga itong nagmamagaling. Ikukumpara pa niya ang sarili niya noon at sa ngayon. Ikaw na ang magaling, BBM. personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento na, meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. So, ikaw na ang Pero magaling. after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. Ikaw na ang magaling. Ikaw na ang magaling. Kaya nga, magaling yung mga batas na ginagawa nyo. Ang tanong, umunlad ba ang Pilipinas? Wala. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating Nagbago kasi weak yung presidente. pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, Anong fake yung putukan? Nag-order kayo. Di ba? Kayo yung nag-order sa NBI na arestuhin si Bato at all cost. Kahit sinong magurgor, basta kay mahuli lang si Bato. Yan ang sabi ng kapatid mo, ha? So, anong ginawa ng USA? Pinoprotektahan lamang nila ang Senado. Gago ka pala eh. hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time Right. that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then Pa-drug test ka muna, sir. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand. Ano siya, no? Ang galing talaga niya magdrama na soft voice pa ba? How did it happen? Demonyo lang pa. Pero demonyo naman pala. How a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. So, ako, sa totoo lang, no, nagkomentaryo siya na hindi niya nagugustuhan kung ano yung mga nangyayari ngayon sa Senado. Sobra rang mababaw yung away. Ako, sa opinion ko, wala naman kaming ibang pagbibintangan yan kundi ikaw, BBM. Okay? Ikaw. Kasi weak ang liderato mo. Kaya, ang mga miyembro ng mga government officials, mag-away-away talaga. Hindi kagaya ni panahon ni Tatay Digong dati, pag merong ganyang mga awayan,
Sinisita talaga yan ni Duterte. Stop that. Kagaya nung si Leni Robredo. Gusto nilang ipapa-impeach. Anong ginawa ni Tatay Digong? Sinita. Stop that. Ganon lang kasimple. Okay? So, si BBM talaga weak. Okay? So guys, ayan, paki-like, paki-share itong video natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Okay? At mag-comment, mag-react po kayo. Babasahin natin yan sa comment section. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.